Tayo'y naglalakbay na makipot ang daan, madulas ang mundo. Huwag nating hayaan na magiging patay tayo kahit buhay. Sa buhay nating na ito ay isang paglalakbay, napakaganda na maglalakbay na walang puwang sa puso na meron tayong kaligayahan. Pero sa paglalakbay natin ngayon, hindi natin maiwasan na tayo'y naglalakbay na makipot ang daan, madulas ang mundo. Si San Agustin sinabi niya, itong konsepto ng concupiscence, that we human being ay madali tayong magkasala. Lalo na sa madulas na mundo, madali tayong magkasala. There is an inclination and potential of human being to commit sin. Kaya ito'y nakita ni Jesus, no? Na sa ating simbahan, kanyang ibinilin yung sakramento, yung 7 sakramento, at isa nito is the sacrament of reconciliation, para kung tayo ay madulas, kung tayo ay magkasala, madali tayong makakonek sa Panginoon at maibalik natin yung relasyon natin sa Panginoon sa ating pagkumpisal as we are reconciling ourselves to God and to others. Sa unang pagbasa, we are reminded, ito'y nagpapahiwatig sa pagpakumbaba sa ating sarili, sa pagdulog sa ating sarili, sa panahon na nagkasala tayo, tayo'y humawak na ang Diyos na siyang magpatawad at maawain, dumulog tayo sa Kanya in the sacrament of reconciliation. Now, sa pangalawang pagbasa, ay narinig natin na wala mang anumang katumbas ang kaligayahan kung kasama natin ang Panginoon. Kaya sa ating ebanghelyo, makukuha natin yung isang punto, yung isang word, reconciliation. Pagpakas, reconciliation, which is to reconcile ourselves, na makipagkasundo sa Panginoon at sa kapwa kung sakaling tayo ay nagkasala. Sa versikulong ito, tinuturo sa atin ni Kristo ang proseso ng paghahanap ng pagkakasundo sa isang kapwa mananampalataya na nagkasala laban sa atin, at sinasabi niya na kung may nagkasala sa iyo, dapat mong lapitan sila ng pribado upang talakayin ang isyu. Kung hindi pa rin ito nalutas, pinapayo ni Jesus na kasangkutan ng isa o dalawang tao para magiging saksi sa huli. Kung hindi pa rin pumapansin ang taong iyon, dapat ay idulog sa simbahan. We are reminded for the sacrament of reconciliation. Now, ang kahalagahan ng pagkakasundo sa kontekstong ito ay nagpapakita ng pagnanais ni Jesus para sa pagkakaisa, pagpapahinuhod at pagpapatawad sa gitna ng sumusunod sa Kanya. As we are follower of Christ, kailangan natin na walang galit at puot sa puso natin, na kung sakaling meron tayong nagkasala man tayo o merong taong nagkasala sa atin, we need to forgive. Kailangan natin na to reconnect again. And that's the reconciliation, to reconcile ourselves to others. Naunawaan ni Jesus na ang mga hidwaan ay maaaring maganap, ngunit ipinapahayag niya ang kahalagahan ng aktibong paghahanap ng solusyon at pagpapagaling sa mga nasirang relasyon.
ipinapakita niya ang kahalagahan ng kababaang loob, komunikasyon, at tunay na pagsisisi bilang mga susi sa pagkakamit ng pagkakasundo. Sometimes, ang ugat ng kasalanan natin is yung miscommunication, yung hindi pag-uunawa. Kaya Jesus is reminding us to be compassionate, to be humble. Ang mensahe ni Jesus sa Ebanghelyo ay tayo bilang mga tagasunod niya ay tinatawag na hanapin ang pagkakasundo sa halip ng magtaglay ng galit at pag-iwasan ang paghiwalay sa atin, sa Kanya. Huwag nating hayaan na magiging patay tayo kahit buhay. Bakit? Yung kasalanan na commit natin, iyon ang nagbibigay sa atin na magiging patay tayo sa harap ng Panginoon. Nagiging zombie tayo. Naglalakad na patay na tao kahit buhay. Hinihikaya tayo na magsagawa ng mga bukas na at tapat na usapan na may layuning ibalik ang kapayapaan at pagkakaisa sa loob ng komunidad. Ang ganda kaya kung lahat tayo ay nagkakasundo, kung lahat ng bagay ay napagkasunduan ng komunidad, siguro walang patay, walang pagmamalaki, dahil alam natin na ang Diyos ang namamayani sa puso natin. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga turo ni Jesus, hinggil sa pagkakasundo, aktibong maipahayag natin ang pagpapatawad, paggaling at maigting ang ating relasyon sa isa't isa. Saint Augustine, when someone asked him, ano ba ang dapat na bertud na makamtan ng isang tao? Ano ba ang pinaka-importanteng bertud na magkaroon ng isang tao? Sabi niya, merong 3. Ano ba ito? Unang-una, humility. Pangalawa, humility. Pangatlo, humility. Napaka-importante to humble ourselves so that we can reconcile to God and we can reconcile to others. Merong mga hakbang that I can share to you kung bakit mahalaga ang pagpakumbaba ng ating sarili. Unang-una, ito ay paghahanda ng ating puso. Ang pagpakumbaba ay nagpapahintulot sa atin na magbukas ng ating puso at isipan sa mga mensahe ng Panginoon at sa mga pangangailangan ng iba. As we humble ourselves, we also open our mind and our heart so that God will use this as an instrument. He will integrate our mind and our heart that we become an example of His love to others. And we become an instrument sa kapayapaan, na magiging tulay tayo sa kapayapaan at pagmamahal sa ibang tao. Dahil dito lang natin maipakita ang pagmamahal natin sa Panginoon. Pangalawa, ang pagtanggap sa sarili. In my philosophy, I learned, Socrates told us, hindi naman siya Kristiyano, pero may katotohanan yung sinasabi niya. An examined life is not worth living. Tayong lahat ay may kahinaan. Pero kung tayo, yung ang pride natin ay magiging, maipagmalaki natin at magiging makasalanan tayo, ano pa ang kahulugan ng ating buhay kung ang kaluluwa natin ay mapasa imperno?
Tinatanggap natin ang katotohanan na tayo ay may kahinaan at kakulangan. Ito ay isang pagkilala na hindi tayo nasa posisyon na magmamalaki o magmamataas sa harap ng Diyos dahil wala tayong ipagmamalaki sa Diyos. Anong meron tayo? Kasalanan. Yes, nandoon na yung pagsisikap na isinilang tayo na mayaman, powerful, but hindi natin ipagmamalaki yun. Bakit? Dahil we are just only steward of all this possession. Tayo ay tagapangasiwa at dapat natin itong gamitin para sa kabutihan, pagbabago ng ating mundo, pagbabago sa tao, sa mga bawat tao na nakapaligid sa iyo na nangangailangan. Sabi niya, we are blessed. Kunin natin doon yung pangangailangan natin. And what is remainder ay hindi na atin yun. And that is that the remainder is sa mga tao na nangangailangan, posible sa mga tao na nasa paligid mo. Dahil kung ano yung binigay ng Panginoon ang nagiging sakim ka, huwag mong hayaan na yung kaluluwa mo. Dahil dito sa mundo, we can experience kung ano yung impyerno. Pagiging sakim natin, walang blessing. Puro kamalasan. And that is what the book described kung ano yung impyerno. Dito sa lupa, maranasan natin kung ano yung langit. We can foretaste heaven. Paano? If we possess God. If we possess God, we let God to control ourselves. If we let God, who is love, and invite us to control our heart, wala tayong ibang gawin. Ito yung sinasabi ni San Agustin na love and do what you will. Wala tayong ibang gawin kundi sa pagmamahal natin. Wala tayong ibang gawin kundi yung pag-iisip, pagmamahal sa ibang tao. Hindi natin isipin kung ano yung pananakim o ano yung makasira sa iba, kundi sa pagmamahal natin sa Panginoon. As we let Jesus enthrone our hearts, we let Him to dictate us, to help us, to guide us, to do the good things para sa iba. Nothing else. Sa halip, tinatanggap natin ang mga limitasyon at nagiging handa tayong magbagong anyo sa pagpakumbaba sa harap ng Panginoon at sa kapwa.